Naging ninong ako ng mga bata sa Christmas party na hindi ko alam kung kanino. Inaya ako ng girlfriend ko na magpasko sa bahay ng mga kamag-anak niya. Mga relatives na never ko pang nami-meet kahit isa, pero kampante naman ako kasi binigay niya lang sa akin yung address. Sabi niya, doon ka na dumiretso. So ayun na nga, dala ko yung Christmas spirit ko, bagong plansadong damit. At syempre, dahil mahilig ako sa mga bata, nagpapalit na ako ng bagong pera, puro tig 50 pang mamasko. Excited ako. Feeling ko magiging solid na Pasko to. Pagdating ko sa street na sinabi niya, naghanap-hanap ako ng bahay. Biglang may lumabas na isang matandang babae. Ngumiti sa akin at sabi, ikaw na pala yan. Pasok ka na. Sa isip ko, ito na siguro yung tita ng girlfriend ko. Kasi nasabi raw ng girlfriend ko na may darating. Kaya walang alinlangan, pumasok ako. Pagpasok ko pa lang, sinalubong na agad ako ng ang daming bata. Ang saya ng paligid. Maingay, masigla, amoy handa, tipong legit na Christmas party talaga. Tapos biglang may nagsabi, ayan na si Ninong? Ako naman, imbes na hanapin agad ang girlfriend ko, nagpakabibo na. Sabi ko, sige, eto na to. Game on. Nagpa-games agad ako sa mga bata, trip to Jerusalem, hulaan, kantahan, lahat na. Tawa sila ng tawa, tuwang-tuwa, tapos ako abot lang ng abot ng tig 50. Habang kalagitnaan ng kasiyahan, may isang babae ang lumapit sa akin. Seryoso ang mukha. Tapos tinanong ako, sino ka? Sagot ko naman very confident. Boyfriend po ni May. Biglang nagulat yung babae. Ha? Boyfriend? Ang bata pa ni May para magka-boyfriend. Medyo napaisip ako pero tinawanan ko lang. Maya-maya, pare-pareho na ang reaksyon ng mga matatanda sa paligid. Ang bata pa ni May. Grabe naman, may boyfriend na. Bata pa yan Sa loob-loob ko, bata pa. 27 years old na yung girlfriend ko Pero dahil busy ako sa pagpapasaya ng mga bata, tinuloy ko lang ang games. Hanggang sa hindi ko na malayan, ubos na yung tig 50 pesos ko. Pagbilang ko sa isip ko, nasa 5,000 na pala yung naipamigay ko. Doon lang ako biglang napatigil at naisip, sandali, nasaan na ba girlfriend ko? Lumapit ako sa matandang babae na unang nag-invite sa akin. Saan po si May? Tapos biglang may isang dalagitang lumapit, mahiyain, tapos ngumiti. Ako po si May. Napatigil ako. Hindi ikaw yung hinahanap ko. Sabi ko, ang girlfriend ko po May Samson, hindi ikaw. Tahimik sandali, tapos sabi ng matanda, sa kabilang bahay yun. Doon ko na-realize ang lahat. Maling bahay, maling May, maling Christmas party. Pero totoong ninong. Kaya pala iba yung tingin ng mga tao sa akin. Kaya pala parang may halong judgment at pagtataka. Kaya pala ang bata raw ni May. Ang mas masaklap pa, wala akong signal, walang internet, kaya hindi ko matawagan yung girlfriend ko para itanong kung nasa ang bahay talaga siya. Tinawag na lang nila yung girlfriend ko, tapos sinundo niya ako sa maling bahay na parang inaampon niyang ligaw na ninong. Pagdating namin sa bahay nila, sabi niya, hinihintay ka na ng mga pamangkin ko, mamamasko sa'yo. Ngumiti na lang ako. Pumasok kami. Nagpa-games ulit ako sa mga pamangkin niya. Pero this time, wala na akong pera. Kaya ang nasabi ko na lang, mahal kayo ni Ninong. Buti na lang may extra yung girlfriend ko. Nangutang muna ako sa kanya para may maibigay sa mga bata. Pag uwi namin, tawa kami ng tawa. Halo ang hiya, pagod, at tawang hindi mapigilan. Sa lahat ng Pasko na naranasan ko, ito ang pinaka-memorable. Hindi lahat nagiging ninong, lalo na sa mga batang hindi mo naman kilala.